Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong April 2 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito sa daily chart time frame ni Bonk na kasalukuyan po niyang binabasag ang kanyang lower portion or ilalim na bahagi ng kanyang triangle pattern dito. At kung pag ito ay nagtagumpay sa pagbabasag nito ay ito po ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak at mukhang babagsak po siya hanggang dito sa sunod na support line natin dito sa 40 digits 1897. At ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At yan, check po muna natin yung kanilang mga latest tweet dito sa kanilang official X account. Yan, 258.8k ang po ang bilang ng kanilang mga followers. Yan, February 10 po yung kanilang, ito po ang kanilang latest tweet rito. Last 4 hours ago po ito. Ayan, replying to Galzi, Bonk Ino invites you to join the dog dive into the Solana takeover. Complete on and off chain task to claim your digital collectible. Ayan. Si Galzi. Last 9 hours ay Sir Babaw of the House Bonk, a knight of the highest honor. Kaya yan, ano kayang ibig sabihin yan? Si Sir Babaw. Ayan, si Sir Babaw po pala ang pangalan ni Bonk. Ayan, kaya tinatawag po siyang si Sir Babaw. Siya raw ang knight of the highest honor. Ayan, ang tindi ng kanyang armor. Yan, good morning. Here's a quick video of the dog's morning routine. Yours look similar. Yan, ito raw yung kanyang morning routine. Yan, meron po siyang chine-check. Yan, chine-check niya yung kanyang phone. Siguro ay nagche-check siya ng kanyang mga trading assets. At yan lang po yung mga latest na tweet natin dito kay dito sa kanilang official X account, at balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa kanyang daily chart time frame. At ayan, ito po yung symmetrical triangle pattern natin dito na binabantayan po natin kung saan ay dito po gumagalaw kasi ang market price ni Bonk nitong mga nakalipas na araw. At ngayon ay mapapansin po natin na dito sa lower portion niya ay dito po siya nagkakaroon ng breakout. Ayan, akala po natin ay dito na siya magkakaroon ng breakout sa upper portion nito. Kasi kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout ay syempre mauwi po ito sa kanyang pag-angat sa presyo at patatamaan po niya ang sunod na resistance line natin dito sa 40 digits 3447. Pero mukhang hindi po yan ang mangyayari sapagkat bumagsak po siya at mukhang dito po siya magkakaroon ng breakout. At kung pag nangyari po yan ay ito po ang mangyayari. Babagsak po siya. Ayan, babagsak po siya dulot ng breakout nito. Kasi ang breakout po rito sa ilalim ng triangle pattern na ito ay isa po itong bearish signal. Kung saan ay nagsasabi po na babagsak ang market price ni Bonk. Yan, kung sakaling nagkaroon ng breakout dito sa lower portion ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Yan, babagsak po siya at posible po siyang umabot hanggang dito sa support line natin na 40 digits 1897. Ayan. At mapapansin din po natin kasi na kulay red yung ating Hall Street Indicator. Nagpapakita po ito ng bearish signal. Kaya ibig sabihin ay nakakalamang po talaga ang mga bears. Yan. Kaya talagang mas matindi ang selling pressure na nararanasan ni Bonk. Kaya ayan, talagang mataas ang chances na magkakaroon siya ng breakout dito. Yung ating QQE mode indicator naman dito ay kulay gray yung kanilang mga kulay. Ibig pong sabihin ay wala po talagang sapat. Maski ito ay nabubuo dito sa ibabaw ng zero line natin. Yan, at nagsasabi po ito na bulls. Yan, yung bulls ang medyo nakakalamang dito. Pero hindi po sapat yung pwersa ng mga bulls para itulak ng paangat ang market price ni Bonk kasi kulay gray po yan. Kailangan po talaga na maging kulay blue po siya katulad nito. Yan para magiging sapat yung pwersa ng mga bulls para itulak ng paangat ang market price ni Bonk. Kaya yan. Pero sa tingin ko ay kung pag nagkaroon po ito ng breakout dito ay dito na po lalabas yung mga QQE bars natin dito sa ibaba na
mga kulay red katulad nito. Ayan. At kung pag nangyari po yan ay talagang todo na ang pagbagsak ni Bong. Pero wag po tayong mag-alala, wag po tayong matakot kung pag bumabagsak po ang market price ni Bong. Kasi ito po ay nagbibigay sa atin ng magandang buying opportunity dito sa mas mababang presyo na ito, dito sa mga support line. Kaya maganda po itong buying opportunity dito po sa 40 digits 8097. Kaya paghandaan po natin dito, maglagay po tayo ng buy pending order dito para makabili po tayo sa mababang presyo na ito. Kasi sa tingin ko ay malamang ay correction lamang po ito. Babagsak siya rito, pagkatapos niyan ay tatalbog po siya at aakyat po siya muli hanggang dito sa resistance line natin dito sa 40 digits 3447. Kaya mukhang correction lamang po yung mangyayari ngayon. Yan, lalong-lalo na at paparating na ang Bitcoin halving. Yan, malaki po talaga ang magaganap ngayong buwan ng Abril. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito para kay Bong. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.